wag. So hanggang sa siya ay binawihan ng buhay. Ngunit ang ganitong mga pangyayari ay hindi nangangahulugan ito ay mangyayari sa lahat ng pagkakataon sa isang tao. Lahat ng tao ay maaring ang ibang tao ay makalasa at maka-experience ng ganitong uri ng katayuan. Na katulad ni nabanggit ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na may mga tao na tinukso ng syaitan na iwanan nila ang Islam o kaya ay sundin nila ang ibang relihiyon bago sila mamatay. Okay? Tulad ng nangyari kay Abu Ja'far na imam na Sheikh na Imam Abdul Abbas na Sheikh naman ni Qurtubi. At gayon din may mga tao na kung saan na hindi ganito ang kanilang pagsubok na dumating sa kanila sa tuwing sila ay bawian ng buhay. Ito ay mangyayari lamang sa ibang mga tao at hindi sa lahat ng tao. Tulad ng sinabi ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Gayon din, ito ay kabilang sa mga pagsubok ng buhay at gayon din ng kamatayan na kung saan ay palagian natin na magpapakukog tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala laban sa pagsubok na ito. Magpapakukog tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala laban sa pagsubok na ito. Iniiling natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ilayo tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala laban sa mga pagsubok bago bawian ng Allah ng buhay. Bago tayo bawian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng buhay. Katulad ng ganitong mga pagsubok. Tulad sabi ni Sheikh al-Islam bin Taymiyyah ay nagbanggit na ang syaitan na si Satanas siya ay masigasig. Siya ay masigasig, masumikap. Okay? Kung ikaw ay talagang masigasig, mas lalong masigasig siya syaitan. Ngunit ang objective na syaitan ay ikaw ay para iligaw. Iligaw ka, iligaw ang tao na yun sa tuwing darating sa kanya ang kamatayan, sa kanyang paghihingalo. Sa kadahilanan, ito yung critical condition, ito yung peligroso, delikado na panahon. Sa kadahilanan, once na kapag ang isang tao makuha ni syaitan sa pagkakataon na yun, alaptul, wala nang pagkakataon siya na ibalik pa ulit para baguhin niya on. Sa kadahilanan, nahubog at nahulog na siya sa patibong ni syaitan. Kaya nga tayo magpapukup lagi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang suporta dito, ito ang nagbanggit siya ng hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naisalaysay sa mga narration ng iba't ibang mga natin, na katulad sa Mustakhraj Abi Awana, Kitabul Iman, at gayon din kay Sahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la ya'malu 'amala ahli al-jannah wa innahu lamin ahli an-nar wa ya'malu 'amala ahli an-nar wa innahu lamin ahli al-jannah innamal a'malu bil khawatim. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى عند صحيح البخاري إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. Sinabi dito na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, ang tao ay minsan gumagawa ng mga gawain na ito ay gawain ng mga maninirahan sa paraiso. Mga mabubuting gawain ba? Ngunit sa ibang narration, sinabi niya na nakikita ng tao na ito ay gawain ng tao na ito ay mabuting gawain. Inaakala ng tao na yun ay mabuting gawain at yun naman ay mabuting gawain. Ngunit, hindi nila alam wa innahu lamin ahlin nar. Na yung tao na yun ang gumagawa ng mabuti, yung pala ay mapupunta ng impyernong apoy. At the same time, gumagawa siya ng mga gawain na ginagawa ng mga impyernong apoy, pagkakasala, paglihis o kaya pagsunod sa mga self-desire, mga makasalanang gawain. Ngunit ito yung nakikita ng tao, ngunit yung pala ay mapunta siya ng paraiso. Paano mangyari yon? Dahil hindi alam natin na yung tao na gumagawa ng mabuti, yung pala ang kanyang intention ay para lamang pagitang tao, ay para lamang purihin siya ng tao, at hindi para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at dito ay kinamatay niya, kaya ang mapupuntahan niya walang iba kundi ang impyernong apoy. Okay? Ngayon din naman, ang isang tao, nag-aakala natin gumagawa siya, halimbawa ngayon, siya ay umiinom ng alak, ng bababae, o kaya naman, pumapatay ng tao, tapos hindi natin alam pala after na ginawa niya yun, na-realize na yung kumaling paggagawa niya at humingi siya ng kapatawaran sa Allah, nanumbalik siya ng sincere pagpanumbalik sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at pagkatapos doon siya binawian ng buhay, ay katotohanan ay makakapasok siya ng paraiso dahil pinatawa siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya't naman, tayo mga Muslim, Huwag tayo kaagad magsabi sa isang tao ng isang tao na yan ay papunta ng paraiso, okay? O kaya impyerno. Bago sabihin natin, inshallah.
Sa kadahilanan, wala tayong karapatan, wala tayong kaalaman ang isang tao mapunta ng paraiso, impyerno. Maliban na lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban na lamang kung ang isang tao na alam natin ang kanyang ginagawa ay pagsuway sa Allah, na ito ang kanyang pananampalataya ay hindi pananampalataya na itunuturo sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na ayon sa Quran at hindi na ayon sa pamamaraan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam na natin, yun ang kanyang isa buhay at yun ang kinagawa hanggang sa ito ay bawian ng buhay. Siya ay katotohanan, siya ay walang iba kundi ang kanyang patutunguhan ay ang impyernong apoy. Dahil ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kufar ulaika alaihim la'natullahi ulaika alaihim la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adhab wa la hum yunzarun. Katotohanan, kung sino man ang binawian ng Allah ng buhay ay na sila ay hindi mananampalataya, sino mga hindi mananampalataya at pagkatapos ay namatay ng mga hindi mananampalataya, ang katotohanan, ang sumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kanilang maaangkin, at gayon din ang sumpa ng mga malaika, ang sumpa ng mga tao ay mapapasa kanila at sila sa habang buhay sa impyernong apoy ang kanilang patutunguhan, at doon ay hindi sila makakatagpo, makakita ng anumang tulong sa impyernong apoy, at habang buhay silang maninirahan doon. Kaya't naman, tayong mga Muslim ay lagi tayo magpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala, lagi sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Upang sa ganon, tayo ay ligtas sa kabilang buhay mula sa kanyang kaparusahan, at gayon din naman, ligtas tayo sa fitna o trials and tribulation na mangyayari paganapan sa tayo sa paghihingalo, at gayon din sa tinatawag na libingan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Dito sa hadith na ito, nasabi natin kanina na ang alam natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang naggawa sa isang tao ng paraiso, at gayon din nagpaparusa sa isang tao sa sinumang naisin niyang parusahan, at katotohanan ay ang isang mananampalataya ay laging aware. Okay? Huwag tayong lahat ng ating mabuting gawain ay palaging kaakibat yung ikhlas, at gayon din may pamamaraan na ito ay alinsunod sa pamamaraan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito ay inshallah subhanahu wa ta'ala magbanggit tayo ng ano yung mga kadahilanan na bakit ang isang tao nagkaroon ng masamang pangwakas, masamang huling yugto ng kanyang buhay. Okay? Magbanggit tayo inshallah subhanahu wa ta'ala. May mga tao na kung saan na susulpot, okay, sa atin na nasa harapan natin, makikita natin na may mga tao na alhamdulillah sa mga Muslim, ano? At pagkatapos ang kanilang mga ginagawa ay walang iba kundi ay akop din sa mga katuruan ng Islam. At katotohanan, tayo ay magpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa tinatawag na sabi nating pakitang tao, o kaya ay magpapakumbaba tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na kung saan na sumisira sa ating pananampalataya. Ang isang kadahilanan o mga kadahilanan na maging dahilan ng magkakaroon siya ng masama na pangwakas ng kanyang yugto ng kanyang buhay ay ito ay lantaran sa ibang mga tao. Lantaran sa tinatawag, maring maging lantad ito, makikita ito sa kalagayan ng ibang mga tao na kapag sila ay binawian ng Allah ng buhay. Si Siddiq Hasan Khan ay isang scholar, at kilalang scholar, Siddiq Hasan Khan, ay nagtalakay sa ganitong uri ng talakayan mapatungkol sa bad end, okay, causes of bad end ng isang tao. At kanyang sinabi, may mga kadahilanan para dito na sa isang mananampalataya, sa isang believer ay dapat siyang maingat. Dapat ang isang Muslim maging maingat sa mga bagay na ito, okay? At siya ay nagbanggit ng ilan sa mga dahilan. Una rito, pagiging dahilan kung bakit ang isang tao nagkakaroon ng masama, di magandang pangwakas ng yugto ng kanyang buhay ay yung corruption in one's belief. Okay? Sabihin natin yung maling akida. Yung maling akida, yung sirang akida, ika nga. Kahit ang tao ay ang isang tao na yun ay perfecto ang kanyang pagiging ascetismo. Sabihin ng ascetismo, parang isang mongha ba? Mongha, which is someone who practices self-denial and as a spiritual discipline. Yun yung tinatawag na ascetismo. Para siyang mungha na lagi na lamang nasa tabi, tapos alam natin yung ginagawa ng isang mungha
palagi na lamang yung kabilang buhay at iba pa ang kanilang ginagawa. Okay? At gayon din, kahit pa ang kanyang mga pag-uugali ay perfecto yung kanilang pag-uugali. Napaganda ng pag-uugali. Biro mo na nang bibigay siya ng kawang gawa at iba pa. Tulad lamang ng kilala natin na isang babae sa balat ng lupa na kilala sa kanyang taglay na kawang gawa ay walang iba kundi si Mother Teresa at gayon din si Princess Diana na katotohanan sila ay mga kilalang na when it comes to sabihin nating charitable acts, okay? Sila ay hindi mapantay ng kanilang ginagawa. Namimigay sila papunta sa isang lugar, sa isang country para mamigay ng mga biyay pinagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ay dito sila ay nangamatay na hindi mananampalataya. So dito, kahit gaano pa kaganda ang kanyang pag-uugali, perfect ang kanyang pag-uugali, puro kabutihan ang kanyang pag-uugali, at gayon din yung kanyang pamamaraan ng pagsabuhay ng kanyang pananampalataya ay perfect, sinasabuhay niya kung alinsunod dun sa pananampalataya ang pinaniniwalahan niya, perfect ito, ngunit there is something incorrect, ngunit merong itong pagkakamali pagdating sa kanyang pananampalataya, okay? At siya ay nainganyo na yung pananampalataya na kanyang dala ay tama at pagkatapos ay siya ay nanatili doon, nanatili doon sinasabuhay niya at pagkatapos ay hindi pinag-isipan na yung pala ay mistake, yung pala ay mali. Okay, tulad nga lang pananampalataya ng mga Buddha, ng ibang pananampalataya maliban pa sa Islam. Okay? Akala nila yun ay tinatawag na tama, na convince nila na yun ay tama at hindi nila inalam na yun pala ay mali. Kahit isa na sa buhay pa ito ng perfect kung alinsunod sa Biblia, alinsunod sa mga turo ng mga Buddha, tulad ng mga Hinduismo at iba pa, hanggang sa isinabuhay nila mga gandang pag-uugali, kahit pa ito ay perfect sa kanila, ay katotohanan, ngunit mali ang kanilang tinatawag na etikad, yung akida nila, sabihin mali, corrupted ang kanilang akida, yung pananampalataya, o hindi tama ang kanilang pananampalataya, ay katotohanan, ito ang magiging sanhi na magiging lantaran ito yaon sa kanyang paghihingalo, sa kanyang paghihingalo tuwing siya ay naghihingalo. Ang maling pananampalataya, maling pananampalataya o pagkilala, maling pagkikilala sa tinatawag na kaisan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magaring maging epekto at maging epekto ng pagkawasak niya sa mga natitirang oras o panahon sa huling yugto ng kanyang buhay. Kapag ang kanyang buhay ay umiwalay na sa kanyang katawan, bago pa niya ma-realize na yung na siya ay mali, ay katotohanan, hindi na siya magkakaroon ng panibagong pagkakataon o another chances para ulit manampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulit hihingi sa Allah na ibalik ang kanyang buhay para manampalataya sa kanya. Katotohanan, hindi sa kanya walang sinuman na tao na namatay na nabibigyan pa ng pagkakataon uli para manumbalik kay Allah para ituwid ang kanyang pagkakamali. Okay? At ito ang magiging kapag nangyari sa taong ito ang ganitong kalagayan, katotohanan, ito ang mangyayari sa kanya. Bakit magkakaroon siya ng masama at pangit at hindi maganda na pangwakas sa kanyang buhay sa huling yugto ng kanyang buhay. At kapag at siya ay aalis sa ibabaw ng daigdig na hindi mananampalataya. Hindi mananampalataya. Ito ay sinabi ng Allah mismo, okay? At ito ay mapapabilang siya sa mga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi sa suratu Az-Zumar chapter 39 verse 47 ng banal na Quran, sinabi niya, "Walau anna lilladhina zalamu ma fil ardi jami'a ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون." Kung sakaling magkakaroon ang mga hindi maniniwala sa Allah ng kayamanan na kasing dami ng nilalaman ng mundo, at kahit na ito ay dagdagan pa rin ng ganitong kasing dami at gagastahin nila sa araw ng huling pagkabuhay upang tubusin nila ang kanilang sarili mula sa kaparusahan, at kung sakaling mayroon man sila ng ganito at ipantubos nila ito, ay hindi ito tatanggapin sa kanila, na kung kaya walang anumang makapagtutubos sa kanila na anumang bagay mula sa kaparusahan ng Allah, at lalantad sa kanila sa araw na yaon ang kagustuhan ng Allah at ang kanyang kaparusahan na hindi nila inaasahan sa daigdig na ito ay mangyari sa kanila. Anong shahid dito? Sinasabi ng Allah, at lalantad sa kanila
sa araw na yaon ang kagustuhan ng Allah at, at ang kanyang kaparusahan na hindi nila inaasahan sa daigdig na ito ay mangyayari sa kanila. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Kahf, chapter 18, 103 and 104 ng banal na Quran. Sinabi niya, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, sabihin mo o Muhammad sa mga tao bilang babala, nais ba ninyong sabihin namin sa inyo kung sino ang pinakatalunan na tao kung patungkol sa kanyang gawain? Katiyakan, sila ay ang mga yaong naligaw ang kanilang mga gawain dito sa daigdig, na sila ang mga yaong sumamba ng iba bukod sa Allah, na mula sa inyong sambayanan at iba pa na mga naligaw sa tamang landas, na hindi na sila magagabayan pa at makagagawa ng anumang tama, na iniisip nila na sila ay mga mabubuti sa kanilang mga gawain. So, di ba? So, napakalinaw dito sa aya na ito na ang kahit ano pa ang tamang pamamaraan, o sabi natin tamang pagsabuhay ang tinuturo sa iyong maling pananampalataya, kahit gaano pa hagdan ng pag-uugali mo, ngunit ang pananampalataya na dala mo ay hindi pananampalataya alinsunod sa Quran, alinsunod sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, alinsunod sa mga pananampalataya na dala ni Propeta Muhammad at ng mga naunang propeta sa kanya, katotohanan ay ang impyerno at pasakit-sakit sa araw ng paghukom ang iyong mahantungan. Kaya't naman, sa mga hindi pa mananampalatayang Muslim, ay buksan nila ang kanilang isip at puso sa katotohanan. Sila ay magsaliksik upang sa ganon, sila ay hindi mahihalin tulad sa ating na mga nabanggit. Lahat ng mga naniniwala at nananampalataya na ito ay mali pananampalataya, corrupted na pananampalataya, pananampalatayang dala ng tao, pananampalatayang dala ni Satanas, pananampalatayang dala ni Pablo, pananampalatayang dala ng mga Buddha, ng mga Hinduismo at iba pa, ay katotohanan, maging ito man ay pananampalataya batay sa kanyang sariling pananaw, at gayon din batay sa mga pananaw ng mga sinusunod niyang mga tao, ay katotohanan at pinaniwalaan niya ito, sinasabuhay na ito, siya ay nasa matindi at mapanganib na kalagayan. Matindi at mapanganib na kalagayan. Kahit pa ang kanyang ascetismo, pagiging ascetismo at ang kanyang mabuting gawain ay hindi mangingibabaw at hindi niya mapapakinabangan kailanman. Ang tama lamang, ang katangi-tangi lamang mapapakinabangan ng isang tao, magiging kapangipakinabangan sa kanya, ay walang iba kundi ang kanyang tama, angkop na pananampalataya na tinuturo ng kanyang Panginoon ng dakilang tagapaglikha, walang iba kundi si Allah. Tinuturo ni Propeta Muhammad sa mga kanyang kapayapaan, tinuturo ng lahat ng mga propeta ay walang iba kundi ang Islam, ganap na pagsuko, pagdalima, pagsunod sa kanyang mga ipinagkiutos. Na ang pananampalataya ito ay kailangan alinsunod sa Quran, sa huling tipan ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang iba kundi ang Quran, at gayon din alinsunod sa sunna o pamamaraan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kadahilanan, ito lamang ang relihiyon, ito lamang ang pananampalataya na maibibilang at ikukwentahin at tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao, mula sa isang tao kapag siya ay binawian ng buhay at sa kabilang buhay. Kapag isang tao ay sinabuhay niya ang Islam according sa Quran at according sa pamamaraan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay katotohanan ay mag-aangkin siya ng proteksyon, mag-aangkin siya at mailalayo siya laban sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na nakalaan sa mga di mananampalataya. Kaya't naman, inanyayahan namin ang sino man nakikinig, lalo na ang mga hindi pa Muslim, sila ay buksan nila ang kanilang isip sa katotohanan, ang kanilang mga puso sa katotohanan. Huwag nilang pairalin ang mga maling prinsipyo na sinasabi nila na ito na ang kinamulatan ko at dito na ako mamamatay. Kailangan ng isang tao, kapag siya ay nakahandalusay sa putik, siya ay nadapa sa putik, ay kailangan niyang bumangon para hugasan ang kanyang mukha. At gayon din naman kapag siya ay natulog, daladalan niya ang muta at kailangan niya itong linisin upang sa ganun ay
siya ay magkaroon ng maaliwalas sa pagmuha. Hindi yung daladala niyang muta habang hanggang sa office, hanggang sa kanyang trabaho. So, kailangan hindi makatarungan yun. So, kailangan maghuhugas siya. So, ganun din, kapag ikaw ay ang kinamumulatan mo ay mali pala, so, huwag kang manatili doon. Kailangan hanapin mo ang katotohanan. Seek the truth, in the truth shall set you free. Ito yung advice ko na kailangan hanapin at unawain at tanggapin ang katotohanan upang sa ganon, ito yung magdadala sa inyo para sa kabilang buhay, inshallah subhanahu wa ta'ala. So ito yung ating panghuli at inshallah bukas magpapatuloy natin yung mga kadahilanan kung bakit nagkaroon ng masama at hindi magandang pangwakas ang isang tao sa kanyang tinatawag na huling yugto ng kanyang tinatawag na ng kanyang buhay. So inshallah ay barakallahu fikum, hinihin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo patawarin sa lahat ng ating mga pagkakamali at gayon din ay bigyan tayo ng pag-uunawa at patibay ng ating pananampalataya at gayon ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gumagawa ng kabutihan bago pabawian tayo ng buhay at gayon din ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala igawad sa atin ang mga mabuting taong na humihila sa atin papunta sa pagkatakot sa Kanya at tayo ay proteksyonan at ilayo tayo sa mga taong maghahatak sa atin papunta ng walang hanggang pagkawasak sa ibabaw ng mundo hanggang sa kabilang buhay. So barakallahu fikum wa nas'alullahi fikana bima kunna wa sami'na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.